Limasawa Island ang tawag sa islang ito, isang munti at tahimik na piraso ng lupa sa katimugang parte ng Leyte sa gitna ng Kabisayaan na hindi lang basta napapalibutan ng tubig dagat kundi isang parte ng kasaysayan na hindi mabubura. Dahil nung ika-15 siglo, dito lang naman naganap ang pinakaunang misa at dito rin sa mismong lugar nagsimulang lumaganap ang Kristyanismo sa ating bansa. Una, doon sila sa Homonhon, March 16, 1521, doon sila una nag-abot. So walang nangyaring mas sa Homonhon. So pagkatapos, continue sailing sila Magellan papunta sa island. So nag-abot sila sa isla is March 28, 1521. So yun is a Holy Week. Pagka 31, i-declare si Father, first Easter Sunday is March 31, 1521. So dyan nangyari. At dahil dito po ginanap yung unang misa, eksakto po yun ang first Easter Sunday Mass. Pagkatapos ng misa ni Father Pedro Valderrama, so nagtayo sila ng cross dyan. Nagdala din sa tuktok. So may second cross upstairs. Sa ating mga Kristiyano po ay napaka-importanting malaman natin kung kailan at kung saan nagsimula yung Kristyanismo sa ating bansa. At ito po yung magpapatunay na dito po naganap yung kauna-unahang misa sa Pilipinas. Basahin nyo to. Pero para marating ang isla ng Limasawa ay kailangan nyo munang tumawid ng dagat. Kaya ituturo ko din sa inyo kung paano makapunta sa isla kasama ang ating motorsiklo. Wala pong ibang paraan para mapuntahan yung isla na tinutukoy natin. Kailangan natin itawid yung motor natin papunta doon. Kung tatawid po kayo pa Limasawa galing sa may Padre Burgos, nandun lamang po sa unahan. 8 nautical miles lamang po yung layo, nandun na po tayo sa isla. Walang imposible talaga kapag gugustuhin. Bukod sa makasaysayang taglay, hitik din itong isla ng Limasawa sa mga pambihirang tourist attraction na pwedeng makipagsabayan sa mga sikat na destinasyon katulad nito. Hello! We're from Antipolo! It's our first time here in Limasawa! Aside from it's historically known, sobrang ganda po ng like the view, the landscape itself. And it's very off the grid. Kahit na sobrang layo, pag nakarating ka dito, worth it. Handa na ba ulit kayong mag-explore? Kung oo, pwes tara samahan nyo ako sa isang masayang paglalakbay patungo sa piraso ng kalupaan kung saan umugat ang pananampalatayang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Isang magandang araw sa inyo mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode po ay isang espesyal na episode kung saan meron po tayong bibisitahin hindi pangkaraniwang isla na matatagpuan nyo po dito sa Pilipinas. Kasalukuyan po tayong naririto sa mismong munisipalidad ng Padre Burgos dito po sa may probinsya ng Southern Leyte. Tignan nyo naman po na napakaganda ng panahon at napakaganda ng sikat ng araw. Napakaganda ng ating panimula po dito sa mismong Padre Burgos. At mula po dito sa mismong munisipalidad ng Padre Burgos dito sa may Southern Leyte ay tatawid naman po tayo pakabilang isla. Tuturuan ko po kayo sa lahat ng mga proseso kung magkano ang babayaran, kung saan tayo matutulog at kung ano po yung mga mapupuntahan natin. At para po umpisahan natin itong ating espesyal na episode po mula po dito sa may Southern Leyte, ano pang hinihintay natin? Let's go! Para magkaroon po kayo ng idea, napakasimple lamang po ng bayan ng Padre Burgos. At dediretso na po tayo sa mismong pier. Magtatanong po tayo kung ano yung pwede nating masakyan patawid ng Limasawa. At wala din po akong idea kung magkano yung patawid kasama motor pati tayo, pero mag-i-inquire na tayo. Mag-i-inquire na muna tayo. Nandito tayo sa may pier.
Heto na po para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung nagastos natin. Kung tatawidin po kayo Palimasawa Island, galing po dito sa may Padre Burgos, nagbayad po tayo ng 150 pesos para sa pasahero, 150 pesos po para sa mga motor natin, 50 pesos para sa terminal fee dito po sa may Padre Burgos Port. Dito na rin natin binayaran yung 50 pesos na terminal fee para po sa may Limasawa Island. Tapos may binayaran tayong 35 pesos na arastre. Sa mga motor na tatawid ay 150 pesos po yung labor. Ito po lahat ng nagastos natin. At dahil 9:45 pa po ng umaga yung alis ng barko dito sa may Padre Burgos Port, meron po tayong leeway na mahigit 2 oras. Nga pala sa mga biyaherong gagawin din itong ruta natin, patawid ng Limasawa, ay ina-advise ko po kayo na nandito na dapat kayo 2 to 3 hours before bago po yung nakatakdang alis ng barko dito sa may Padre Burgos, para hindi kayo mangarag dahil may mga babayaran at aasikasuhin pa po kayo. At dahil okay na po tayo, nakapagbayad na tayo ng lahat, naasikaso na natin, ay waiting game na lamang po tayo sa go signal nila kapag loading time na. Kuya, pila man ng labor nga ng motora? 100, may pagkadyo na mga sir? 200 na. Okay. Pila na mo kabuok, ana? Duwa mo. Di ba na mahug? Adi sir, di. Sure ba? Nakarga rin may kingan eh. Mau ba? Oh, kaya rin sir. Kaya nga. Kaya. Sure ha? Maghihintay lamang tayo ng pagkakataon. Naglo-loading muna sila. Tapos tignan nyo yung pagdadaanan ng motor natin. At ang linaw ng tubig ha, in fairness. Tapos ito yung fast crop na sasakyan natin. Dito dadaan yung motor natin, bubuhatin papunta doon. Pagkatapos po nilang ikarga yung mga kargamento paloob ng lansya, ito na po yung hinihintay natin dahil wala pong ibang paraan para mapuntahan yung isla na tinutukoy natin. Kailangan natin itawid yung motor natin papunta doon. So isang tawid isla na naman po yung gagawin natin. Sige kuya, fire! You know? At mula po dito sa mismong port o pier ng Padre Burgos, babiyahe po tayo ng mahigit 1 oras papunta sa isla ng Limasawa. Kung tatawid po kayo Palimasawa galing sa may Padre Burgos, yung sasakyan nyo itong Evershine 2 dahil pwede pong ikarga yung mga motorsiklo ninyo, pwedeng magkarga ng mas malaki pa sa motor na dala-dala natin. Yung oras po ay 9:45 po yung first trip at yung second trip po ay 2:45 ng hapon. 1 oras po yung travel, nandun lamang po sa unahan. 8 nautical miles lamang po yung layo, nandun na po tayo sa isla. Isang oras lamang po yung nakalipas, nandito na po tayo sa pier. Yun nga lang,
kailangan ulit natin buhatin yung motor na kinarga natin papunta doon. Bubuhatin pa rin po yung motor natin. Tingnan nyo, bubuhatin nila. Iyon no. Ang dami nila. Walang imposible talaga kapag gugustuhin. Ito, iaakyat. May paahon pa po. Matapos po natin ibaba yung ating mga motor, nandito na po tayo sa isla na pakay natin. At dahil ready na po tayo mag-explore dito sa may Limasawa, tignan nyo. Tignan nyo tong karatula dito. Welcome to Limasawa. Hello! Ayan, at dahil ready na tayo mag-explore, tingnan nyo to, nandito tayo sa may barangay Triana. Paki-correct na lamang po ako kung tama or mali, pero Triana, barangay Triana daw tong kinalalagyan natin. Tingnan nyo agad yung lugar nila. Dalampasigan agad yan. Ang ganda ng panahon. Nakikisama po yung weather ngayon. Maliit lamang po itong isla ng Limasawa. At para magkaroon kayo ng idea, ito igagala ko po kayo. Dalampasigan na agad yan. Summer vibes na po agad. At kung sakali pupunta kayo, marami pong mga resort kayong pwedeng pag-stayan. Wala pa man tayong napipili ang lugar kung saan tayo matutulog, pero dahil alas 11 po ng umaga, tingnan nyo yung sikat ng araw, tirik na tirik, ay dediretso na agad tayo. Samantalahin po natin na maganda yung panahon. Ito nga, Triana, Limasawa, Southern Leyte. Tama pala, barangay Triana. Ito, barangay Triana nga. At mula po dito sa mismong barangay Triana ay magmumotor lamang po tayo ng wala lang 5 minuto or kulang-kulang 2 kilometers papunta sa pakay natin. Tingnan nyo itong dinadaanan natin. Nasa Dalampasigan agad tayo. Marahil curious po kayo kung nasaan man tayong eksaktong naroroon ngayon, ay pwede nyo pong buksan yung Google Maps or yung offline maps ninyo at i-search nyo po yung Limasawa. Makikita nyo na nasa pinakakatimugang parte po talaga tayo ng Southern Leyte. Maliit lamang po itong isla na ito. Tignan nyo, grabe, bulusok yung kalsada. Maliit lamang po yung isla na ito, kaya hindi tayo mahihirapang mag-explore. At siguro wala lang 700 meters mula dun sa may barangay Triana, may mga pinagdadaanan tayo. Sementado naman po. At papunta tayo sa pinaka-municipal proper. Nandito po sa may unahan. Pwede po kayo mag-road trip. Kita nyo naman, kung nagawa nilang buhatin yung ganito kalaki na motor natin, isipin nyo kung maliit yung motor na dadalhin nyo, pwede po. At ito na mga kapo, narating na natin. Dahil hindi naman tayo nagmamadali, meron ako nakita ditong parang pier. Saglitan natin, silipin natin. Wow! Tignan nyo yung kulay ng dagat. Grabe naman yan. Summer vibes na. Teka, ikot tayo. Tignan nyo to dito. Tignan nyo yung itsura ng dagat nila dito.
Pati tignan nyo kung anong itsura ng dalampasigan. Wow! Grabe, ang linaw mga kapo! Kita nyo naman po siguro na mula doon, yung dalampasigan, at hanggang doon sa may kabila, kulay turquoise blue po yung kulay ng dagat nila dito. Ang ganda, ang linis. Tingnan nyo, puti rin po yung buhangin. At wala lang pong isang minuto mula dun sa may dalampasigan, nandito na mga kapo. Narating agad natin yung pakay natin. Punta tayo dun sa may unahan. Tignan nyo itong pinagdadaanan natin para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura. Merong maliit na simbahan dito. Pero hindi po ito basta ordinaryong simbahan dahil basahin nyo to. Ito lamang po yung natural shrine of the first mass in the Philippines. Sa ating mga Kristiyano po ay napaka-importanting malaman natin kung kailan at kung saan nagsimula yung Kristyanismo sa ating bansa. Kaya nandito po tayo sa mismong isla ng Limasawa at ito po yung magpapatunay na dito po naganap yung kauna-unahang misa sa Pilipinas. Basahin nyo to. National Shrine First Mass in the Philippines, March 31, 1521, Limasawa, Southern Leyte. Hello sir, mabuhay. Welcome to Limasawa Island, first mass site of the Philippines, Magallanes, Limasawa, Southern Leyte. Dito po ginanap ang ating unang misa sa buong Pilipinas. Dito mismo sa Barangay Magallanes noong 15th century when Magellan arrived in this island. Bago si Magellan nakaabot sa isla, may nakatira ng raha po dito. Si Raha Kulambo ang pinakaunang raha sa island from Indonesia daw. So pagdating ni Raha Kulambo sa isla, so hindi muna Limasawa ang whole island. So the first name of the island is only Masawa. So yun ang unang pangalan. Tumagal-tagal si Raha Kulambo sa isla, so nakaasawa siya og 5 ka reyna. Yun ang dahilan nga ang isla is naging Limasawa. So pagkatapos kumpleto ang 5 asawa ni Raha Kulambo, hindi pwede ang mga asawa sa bahay niya. Gi-divide niya ang whole island og 5, so kada barangay doon ang asawa pinatira. Only misa ang nangyari dito sa island. Ay, walang nangyaring binyag kasi si King Kulambo, yung raha sa isla, may asawa na siyang 5. So yun ang dahilan nga walang binyagan ang nangyari. Malapit po sa shrine ang replika na bahay ni Raha Kulambo. So ang kwento ng mga bintana sa bahay ni Raha Kulambo, so yun ang sign ng kanyang 5 asawa. Kaya yun ang dahilan nga ang isla is Limasawa kasi si King Kulambo 5 ang kanyang asawa. Sila si Magellan first sila nga nakaabot sa island o na doon sila sa Homonhon. March 16, 1521, doon sila una nag-abot. So walang nangyaring mas sa Homonhon kasi walang nag-welcome. So nag-iwan sila cross doon sa Homonhon Samar. So pagkatapos, continue sailing sila Magellan papunta sa island. So nag-abot sila sa isla is March 28, 1521. Nag-declare si Father Pedro nga so yun is a Holy Week. Nag-abot sa 28 sa March. Pagkatapos 29, first blood compact will happen in this island. Sila ang pinakaunang blood compact si Magellan Company, ang atong second blood compact sa Bohol, si Catona Legazpi, 1565. So then pagka 30 in March, nag-harvest og rice. Pagka 31, i-declare si Father first Easter Sunday is March 31, 1521. So diyan nangyari. Pinangunahan ni Father Pedro D. Valderrama yung unang misa. Siya ang nag-serve sa mass. So si Father Pedro kasama nila ni Ferdinand Magellan. Pagkatapos ng misa ni Father Pedro Valderrama, so nagtayo sila ng cross diyan. Pagkatapos nila bumalik sa shore, kumain muna, nagdala din sa tuktok. So may second cross upstairs nga overlooking the sea, Bohol, Camiguin, and Leyte, whole island. At dahil dito po ginanap yung unang misa, eksakto po yun ang first Easter Sunday Mass.
pagka 4, baba sila, continue sailing going to Cebu. So nag-arrive sila Ferdinand Magellan sa Cebu og April 7. So the King of Cebu is humabon. Si Raha humabon, gi-welcome sila si Ferdinand Magellan in Cebu. So standby 1 week, April 14, second mass will happen in Cebu. So after the mass, the King of Cebu is first nagpa-convert to Catholic. So pagkatapos, nagbigay si Ferdinand Magellan doon og Santo Niño kay kasi sila ang mga unang Catholic in the whole Philippines ang Cebu. Kung magpunta din kayo sa Cebu, doon sila naka-second mass si Ferdinand Magellan. So yun ang dahilan nga ang kanila ang lugar doon is Magallanes Street. So dito sa isla is Barangay Magallanes kasi doon siya nag-second mass. Continue sailing going to Mactan Island. So pag-arrive ni Magellan sa Mactan Island, so nagsakay sa isang galyon na Concepcion. O pagkatapos niya doon, patay sila lahat. 27 Spaniard will die in Mactan. So nakita nila ni Father Pedro, ni writer, ni interpreter. So doon lang sila sa laot. So naobserbahan nila na si Ferdinand Magellan, patay na sila lahat doon kasi pinana sa mga soldier ni Lapu-Lapu. Sila na ang nagpatuloy sa biyahe o bumalik na sila. Ang nakabalik sa Spain is only one ship ni Magellan, si Victoria. Sila lang ang nakasurvive pabalik. So ang nagsakay sa Victoria, si writer, interpreter, Father Pedro og the rest 15 Spaniards. So that's the reason nga may story tayo ngayon kasi si interpreter og si writer sila ang nakabalik sa Spain. So sila ang nag-declare nga ang whole world natin is a circle. At sa gilid lamang po ng National Shrine First Mass dito po sa may Limasawa Island, meron po ditong wishing well. Nilagyan na lamang po nila dito kung saan pwede kayong maghulog ng barya at pwede na kayong humiling ng kahit ano. Meron po dito at pag naghulog kayo, kakalimbangin nyo po itong dambana katulad nito. Mula po doon sa may pinakaibaba kung saan makikita nyo yung lokasyon, kung saan naganap yung pinakaunang misa ay pwede kayong maglakad ng mahigit 4 na rang mga hakbang. To be exact, 450 steps at mararating nyo na yung tinutukoy ni ate kanina na ikalawang krus. At ito po yun. At ayon po sa talaan nila Francisco Albo at nila Antonio Pigapetta, itong mismong lokasyon ng ikalawang krus, replika lamang po ito. Pero ito yung eksaktong lokasyon kung saan nila nilagay yung ikalawang krus, kung saan nasusulat po na mula po dito ay matatanaw nyo yung 3 isla sa bahaging kanluran. Nandun po yung Bohol, yung Camiguin, Leyte at At napakapalad po natin dahil nakabisita at nakatapak talaga tayo mismo sa isla ng Limasawa kung saan naganap, uulitin ko po, kung saan naganap yung pinakaunang misa sa buong Pilipinas. Ito, tingnan nyo yung replika ng ikalawang krus dito sa mismong tuktok. Bukod sa makasaysayang taglay ng Limasawa Island, marami ring mga lugar dito na swak sa mga turistang naghahanap ng mga panibagong lugar kung saan magbabakasyon. Unahin na natin dito sa pinakapinupuntahang beach resort sa isla.
Hello, mabuhay sir. Welcome to Dakdak Beach Resort dito po sa Lugsungan, Limasawa, Southern Leyte. Ang entrance fee po natin dito ay 50 per person pero yung bata half price, so 25. Tinawag po siyang Dakdak Beach Resort dahil in the late 70s, early 80s, duck raising farm. Kaya naging Dakdak. Sa mga walk-ins or day tours po, meron kami mga picnic cottages. Yung picnic cottages namin, 500 during the day, and then may overnight din na 1,000 ang rate per picnic cottage. Yung cottage po na matutulugan na natin is naglalaro sa 1,500 hanggang mga nagiging 3,000 pag air condition. Meron kaming wifi na access dito malapit sa office. Pero yung wifi access kasi usually binibigay namin sa in-house guests. Ang ginagawa lang talaga, nagre-relax sa beach, nagsiswimming, snorkeling. Meron kaming diving platforms, dalawa. So pag high tide, allowed yung jumping dun. Dahil nga nagsisimula ng umusbong ang turismo sa Limasawa Island, ay kaliwat kanan na rin ng mga turista na gusto rin masilayan ang ganda ng isla. Isa na riyan na magbabarkadang ito na galing pa sa Luzon. Hello! We're from Antipolo! It's our first time here in Limasawa! One word to describe Limasawa po. Beautiful! Amazing, unreal. White sand. Bakit napili nyo yung Limasawa? Aside from it's historically known, sobrang ganda po ng like the view, the landscape itself. At pag pumunta po kayo dito, sobrang accommodating ng mga tao. Yes. And it's very off the grid, walang signal, so you can Yes. disconnect from the Very world. slow life lang. Kahit na sobrang layo, pag nakarating ka dito, worth it. Kahit wala kayong itinerary, guys, you'll have fun here. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo na may magandang beach po dito sa may Limasawa, at hindi lamang po yung Dakdak Beach yung pwede nyong bisitahin dito dahil napakaraming mga beach resort po kayong pwedeng pagpilian. Yun lamang po kasi yung madalas na sinasabi sa akin ng mga taga dito sa mismong Limasawa na kailangan kong puntahan. At mula po doon ay nagmotor tayo, siguro wala lang 5 minutes, at meron tayong pupuntahan mga kapo. Asa na ba yun? Hindi ko alam po nasaan na yun eh. Merong marka. At ito nakita ko na mga kapo. Nandito sa mismong MDRRM office ng LGU Limasawa. Dahil sa buong Pilipinas, hindi po kayo basta-basta makakakita ng ganitong marka. At ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Ang Quincentennial Marker na makikita nyo po dito sa isla ng Limasawa. Ayan po. Mabilisan lamang po yung ating ginawang paghinto dahil ipapakita ko lamang po sa inyo at ire-remind ko ulit sa inyo na dito sa Pilipinas ay meron po kayong makikitang na tinatawag na Quincentennial Marker. Katulad nitong nasa ating likuran. Sa buong Pilipinas po, kung hindi ako nagkakamali, 34 na pirasong mga Quincentennial Marker po yung makikita nyo. At hindi lamang po ito basta-basta ordinaryong marker dahil ito po yung sumisimbolo sa ika-500 anibersaryo ng unang pag-ikot ng tao sa mundo. Ito po yung dinaanan ng Magallanes Elcano Expedition at yan po yung magiging patunay na dumaan po sila dito sa isla ng Limasawa. Konektado po ito doon sa first mast. Kaya meron po talaga ditong Quincentennial Marker. Ito na po yung ating pang-anim na Quincentennial Marker. Nakapunta na po tayo doon sa may Balabac, doon sa may Buliluyan Port, meron sa may Brooks Point, tapos may sa Zamboanga, tapos meron po sa may Camotes Island, at ito po yung ika-anim natin na Quincentennial Marker. Dito nyo yan matatagpuan sa pinaka-municipal hall ng Limasawa, Southern Leyte. Ito po yan mga kapo. Pinakita ko lamang po sa inyo ng mabilisan na may Quincentennial Marker po dito sa isla ng Limasawa. At nagmotor po tayo ng wala lang 2 minutes. At nandito ulit tayo sa may Barangay Triana kung saan makikita nyo yung Welcome to Limasawa. Dito rin po tayo bumaba kahapon
Dito rin ibinaba at kinarga yung motor natin sa mismong port. Ngayon dito naman tayo sa side na ito magmomotor at mula po dito, ayan, ginagawa po yung kanilang port dahil nasira po nung bagyong Odette. At mula po dito magmomotor pa po tayo ng kulang-kulang 4 kilometers, 11 minutes, napakalit lamang po nito. At magro-road trip po ulit tayo. Tignan nyo yung coastal area nila, grabe. Wala lang pong 5 minuto mula dun sa may barangay Triana. Dinaanan po natin yung barangay San Bernardo. Tapos nandito naman po tayo sa may San Agustin. At dito daw po yung daan patungo sa ating susunod na destinasyon. At dito po sa pinakahilagang parte ng isla ng Limasawa, marami po kayo mga pwedeng tuluyan. Ito po yung itsura ng San Agustin. Makakadaan naman po yung motorsiklo. Ngayon, ang magiging challenge sa atin, teka, naputol eh. Kaya. Pwede naman yan. Pinasok kahit hanggang dito. Tingnan nga natin dito. Ito, pinasok yung motor. Saan dito? Meron naman pala nagpapasok. Sige pa, una kayo. Pwede naman pala ipasok. Basta ganito yung sikat ng araw. Hello. Kaya naman po. Pero tayo syempre off-road. Pasok natin, boy. Teka, putik yan. Aray ko, may bato. O may nyug pa. Sige, dito tayo. Off-road gaming. O yan. Dito. Meron dito. Tingnan natin dito mga kapo. Meron talaga dito. Tingnan nyo to. May ginagawa. Morning! This way to... Teka, saan? Lighthouse dito. Andito. Off-road mga kapo. Tinayuan na lang natin. Mga pebbles. Tingnan natin kung kakayanin ng motor. May mga motor eh. Kaya. At hanggang dito na lamang po. Wala nang iba. Ito na yung destination natin. Pagdating natin sa mismong lokasyon, iniwan na lamang po natin yung ating motor, pati yung helmet. Safe naman po dito sa mismong Limasawa kahit iwan nyo yung helmet nyo dun. Wala pong manggagalaw. Pero kailangan pa po natin dito maglakad pababa. Tignan nyo yung slope, tignan nyo yung degree. Pababa yan. Mamaya na natin problemahin yung pabalik. Pero kailangan muna natin bumaba para mapuntahan yun. Mula po dun sa may itaas ay naglakad lamang po tayo ng wala ng 5 minuto. Tapos pagdating nyo dito, tignan nyo kung ano yung kulay ng dagat. Hello po, welcome to Island Lagoon Resort sa Barangay San Agustin, Limasawa, Southern Leyte. Meron kami ditong entrance fee na 50 pesos per head for day tour. Pag overnight naman, meron kaming 100 pesos ang entrance fee. Tapos ang mga room rates namin is 3.5, Barkadaan room, good for 8 packs. And then meron kaming family room, good for 4, aircon, 3,000. Bawal po mag-bonfire, bawal din po maglasing ng sobra kasi mabato. Pwedeng mag-night swimming pero may oras din po. Para po sa hindi marunong lumangoy, may choice naman po kayo. Pwede kayo doon sa mababaw. Pwede rin magsuot ng life vest para po makatalon-talon. Yung life vest namin may rent na 100 pesos po.
Pwede kayo dito mag-walk-in day tour, pero yung pinaka-dinadayo talaga at yung marami nagpapapicture sa spot na to, tignan nyo itong bato na ito. At sa mismong lugar kung saan yung rock formation na marami nagpapapicture, pwede daw tayong umakyat sa tuktok. Tara, puntahan na natin to. Grabe, tignan nyo, napakaganda ng panahon. Tignan nyo yung kulay ng tubig. Konting akyatan lamang po ito. At ito yung makikita nyo sa tuktok. Itong mismong Island Lagoon, nakapwesto po sa pinakatuktok ng isla ng Limasawa. Pinakahilagang parte na po ito ng isla ng Limasawa. Pero tignan nyo kung anong itsura ng tubig. Kulay turquoise blue. Napakalinaw. Pwede kayong mag-cliff diving, pwede kayong mag-water activity, pwede po kayong kumain dito. May cottages dyan na for rent. Pwede rin kayong mag-overnight. Want to sawang only swimming sa napakagandang tubig. Tignan nyo. Pag mag-detour naman, kung gustong mag-cottage, mayroon kaming cottage na 600 pesos per day use po. Tapos yung table naman, 350 po for 6 person. Tapos mayroon kaming mga water activities like kayak, floating mat, tsaka banana boat po. Ang banana boat is 1.5, 3 rounds po siya. Tapos ang kayak, 250 per hour. Tapos yung floating mat naman, 300 pesos per hour din po. Para magkaroon kayo ng idea kung nasan mang lupalop tayo ng Pilipinas naroroon ngayon, ay pwede nyo pong buksan ang Google Maps at hanapin nyo po itong Island Lagoon. Nasa pinakailagang parte na po tayo ng isla. Wala na po kayong ibang mararating dahil nasa tuktok na po ito. At yung makikita nyo sa pinakatuktok ng isla ng Limasawa, tignan nyo kung gaano kalinaw yung tubig. Sadyang napakarami pa talaga mga lugar dito sa Pilipinas na naghihintay lamang pong madiscovery at perfect na perfect po itong lugar na kilalalagyan natin na tinatawag na Island Lagoon ngayong summer season. Tignan nyo kung gaano kaganda. Pagkatapos natin sa napakagandang lagoon ay bumalik lamang po tayo ng 10 minutes. Dito po kayo kakaliwa sa may Pungko dito Cebu. Tapos ahon to. Tignan nyo tong grabe yung ahon. Teka lang, magbabawas ako. Ahon. Lintik. Grabe yung ahon na yan. Sabi yan, tarik boy. Kaya sa mga naka-scooter napupunta po dito, lalong lalo na sa mga ihiram. Teka, dito pala, dito mukhang dito. Ito, may daanan dito. Dito ata. Bahala na kung mali ito, pero may daanan paakyat. Basta ang alam ko, kailangan natin umakyat ng umakyat. Kapag ang ginagamit nyo pong navigation dito sa mismong Limasawa ay Google Maps, wala na po sa mapa itong kalsada. Ayan, wala po sa mapa. Pero yung nakita nyo kanina kung saan tayo lumiko, doon sa may Pungko, kakaliwa kayo, tas kakaliwa ulit kayo. Paakyat, matarik po na akyatan po na kalsada. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung dulo nito at kung ano pa yung mapagdadaanan natin. Basta andito po tayo sa pinakatuktok ng bundok. May kalsada po sa taas.
Hanggat may kalsada, magmomotor tayo. Tingnan nyo, ahon oh. Woo! Paakyat tayo ng paakyat. Ay wow, ano kaya to? Uy, may overlooking dito. Teka, silip muna tayo dito. Ay wow, overlooking nga. Uy, may mga bato. Ay wow! Ang taas! Nakikita nyo ba yung nasa ating harapan, mga kapo? Grabe, tanaw natin yung bayan ng Limasawa at yung barangay ng Triana. Ang ganda ng sikat ng araw. Dito tanaw natin yung Camiguin, yung parte ng Surigao, yung Bohol. Tapos ito, andito na ata yung San Ricardo, Southern Leyte. Liluan, San Ricardo itong nandito sa may kaliwa natin. Pero ito naman, nasa may Kanluran naman tayo nakaharap ngayon. Grabe, ang ganda dito. Tapos nakikita nyo naman siguro yung akyatin na yan. Meron pa tayong aakyatin, mga kapo. At dahil meron pang kalsada pataas, tignan na rin natin kung hanggang saan tong kalsada na ito. Matarik pataas oh. Bubeluhan natin. Okay. Wow, meron pa rin kalsada. Saan kaya tayo dadalhin ng kalsadang ito? Tignan nyo yung langit. Asul na asul. Salamat talaga at nakikisama yung panahon. Ang ganda ng weather ngayon. Summer na po. Merong kalsada sa taas. Pwede na rin talaga mag road trip kahit papano. Mag-enjoy na rin kayo, lalong lalo na yun sa pinaghintuan natin kanina lamang. Lalong lalo na siguro pagkapalubog yung araw, yung sunset po. Ang ganda ng spot na yun, promise. Tingnan lamang po natin yung pinakadulo nitong kalsada, kung saan tayo dalhin, para may pakita ko sa inyo kung saan lamang yung sementado. Kapag naputol na at kapag hindi na po kaya ng motor natin, hinto na po tayo. Pero sa ngayon, meron pa rin po. Pero mukhang ginagawa na dun sa may unahan. Hanggang dito na lang pala. At eto, hanggang dito na lamang po pala. Okay, ginagawa pa. Ayan. So ibig sabihin, ginagawa pa po yung kalsada dito sa may taas. Kahit gustuin man natin tagusin, kaso wala na tayong madadaanan. May nakaharang dito, malalim dyan. Balik po tayo sa spot na sinasabi ko sa inyo kapag maganda. Pero sa ngayon, ito po, ito na yung dulo. At dahil hindi pa po tapos yung kalsada, bumalik po tayo. Marahil sa buong isla ng Limasawa, ito na yung pinaka scenic view. Maihahantulad ko po ito sa Sunvic Viewpoint ng San Vicente, Palawan. Sa buong pag-iikot ko dito sa may Limasawa, ito na yung pinaka breathtaking scenic spot. Hindi ko alam kung may pangalan na ba itong overlooking na ito. Pero kung wala, baka pwede nating tawaging Limasawa Point. Overview, tignan nyo. Ganda. Ang ganda dito mag-sunset. Tignan nyo, pababa na po yung araw. Wala na pong 2 oras, magsa-sunset na po. Kung magagawi kayo dito sa may isla ng Limasawa, dito po yung pinaka-perfect spot para mag-sunset view. Eto, balikan natin yung pinuntahan nating spot kanina. Tingnan nyo to. Pwede nyo dalhin yung motor nyo dito. Grabe. Ang ganda. Naway nagustuhan nyo po yung ating ginawang paglalakbay dito sa may Limasawa Island. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo.
dahil napalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube, at hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.